May mga bike ride na pang mabilisan lang. May mga ride na pang pasyal lang. Pero may mga ride na susubukan ka talaga. Hindi lang yung katawan mo, kundi pati ang isip at tibay ng loob mo. Kagaya nitong baler. Na tayo'y magkapiling. Time check, 9:45, nandito kami sa Cubao. EDSA ang una naming binaybay. Kasabay ang mga sasakyang kanya-kanyang habol sa gabi, habang kami unti-unting lumalayo sa komportableng tulog, kapalit na mahabang padyakan. Sa mga oras na to, hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko. Yung tipong excited ka pero may halong kaba. Kaya't alam kong hindi magiging madali para sa akin ang ride na to. Pagpasok ng MacArthur Highway, dito na nagsimula yung mahabang patag. Sabayan mo pa ng alikabok, malalaking truck, mabibigat na hangin at parang walang katapusang kalsada. 11:30, nandito na kami sa Giginto. Ayan. Ayan. Time check, 12:39. Kaya nga eh. 2 hours na kami nagra-ride at andito na tayo sa Baliwag, Bulacan. Yung trangko namin, natatay na. San Rafael, let's go! Bandang 2:30 na marating namin ang arko ng Nueva Ecija. Saglit na picture, konting pahinga, tapos lipat sa arko ng Gapan bago humanap ulit ng kakainan. Gapan, let's go! Time check, it's 5 a.m. And nandito na kami sa Cabanatuan. 110 kilometers from Quezon City. Dito na kami inabutan ng sikat ng araw. Pagod na yung katawan, pero iba yung pakiramdam na nakita mong nagliliwanag na ulit yung daan pagkatapos ng buong gabing padyakan. At dahil sa sobrang enjoy ng kwentuhan at ganda ng tanawin, hindi namin namalayan na lumagpas na pala kami sa lilikuan papuntang Palayan City. Ayun, dahil lumampas kami, balik. Almost 5 kilometers din ata. Nandito na kami sa Palayan. Palayan City, pabungabot. And wala na, durog na. Nakikita. Third 7-Eleven stop. Port na. Yan. Yan, sa tungod, sa tungod. Grabe, alas 9 pa lang. Tingnan niyo yung init. Guys, pinupuligat na siya guys. Guys. Drone shot. Hindi ko mapigilang mapangiti at parang nawala ang pagod ko na marating namin ang gabi rito. Yung dating nakikita ko lang online, ngayon narating ko na gamit ang aking bisikleta. Napakaganda ng lugar na ito. May mga parte ng ride na mapapatigil ka dahil sa pagod. Pero may mga lugar ding mapapatigil ka dahil gusto mong namnamin yung kapaligiran. Pangalawang punta ko na dito sa Baler, pero this time, mas iba. Mas ramdam, mas buhay, mas pinaghirapan. Bawat kilometro pa palapit, dala ko yung pagod, antok, uhaw, at lahat ng pagdududa sa sarili. Pero hindi nagpatalo yung lakas ng loob. At siguro, yung simpleng pagnanais sa mga rating at makatikim na malamig na halo-halo ang siyang nagdala sa amin dito. The world feels quiet and I don't mind. Your hand in mine, slow
downtime. Every worry drips like dust in air. Right here with you, I have no care. In this moment, I'm alive. No need to run, no need to hide. Every breath feels warm and true. In this moment, I'm with you. Kinabukasan, nag-relax lang kami at sinulit ang pahinga bago pumunta sa terminal pabalik ng Cubao. Sa kanya lang nagpaturo yung magbike. At habang nasa loob ng bus pauwi, doon ko mas naintindihan kung bakit nakaka-addict ang magbisikleta. Kasi hindi lang ito tungkol sa destinasyon. Hindi lang ito tungkol sa baler. Kundi tungkol sa lahat ng hirap, pagsubok, at laban na dinaanan mo bago mo marating yung pinapangarap mo lang dati. At higit sa lahat, tungkol ito sa sarili, sa mga kasama, at sa Panginoong gumagabay sa bawat kilometro ng biyahe.